Noong 1817, isang kakaibang dalagang babae ang lumitaw sa bayan ng Almondsbury sa Inglaterra. Sinabi niyang daling siya sa malayong isla at di nang tagal ay naniwala ang mga tao na prinsesa siya. Sa loob ng ilang buwan, pinakitunguhan siya ng may sukdulang pagkamapag, patuloy at itinuring na parang isang banyagang dignitaryo, ngunit di nang tagal ay marami na ang nagsimulang magduda sa kanyang kwento. Kwento ito ni Princess Caribou at ng kanyang panlilinlang. Noong Abril 3, 1817, nagsimula ang kakaibang serye ng pangyayari sa maliit na bayan ng Almondsbury, hilagang silangan ng daungang lungsod ng Bristol sa timog kanlurang Inglaterra. Noong araw na yon, isang dalagang tinatayang nasa kalagitnang 20 anyos na may suot na itim na turbante at iba pang kakaibang banyagang kasuotan ang pumasok sa bayan at nagsimulang magsalita sa isang di kilalang wika sa mga residente ng bayan. Litong-lito at parang nawawala siya. Sa loob ng maikling panahon, nakasalamuhan ng dalaga ang isang lokal na sapatero na agad siyang dinala sa bahay ni Mr. Hill. Si Mr. Hill ang tagapang-asiwa ng pantalan at kilala sa pagdadala ng palaboy sa korte. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya malaman kung ano ang iisipin sa kakaibang anyo ng babaeng ito, kaya nagpasya siyang ang pinakamainam na gawin ay ipadala siya sa kanyang nakakataas, ang tagatala ng bayan. Pagkatapos nito, agad na nakuha ng dalagang iyon ang simpatsya ni Ginang Elizabeth Worrell, isang babae mula sa Amerika na nanirahan na sa Inglaterra. Si Elizabeth ang asawa ng tagatala ng bayan ng Bristol at isang mahalagang tao sa kanilang lugar. Inalagaan niya ang dalaga at pinatira sa kanyang tahanan. Doon niya sinimulang alamin kung sino siya at ang mga misteryong bumabalot sa kanya. Halimbawa, ipinakita niya ang mga larawan ng kakaibang lugar mula sa mga libro. Natuwa ang dalaga nang ipakita sa kanya ang guhit ng Kina. Siguro galing Asya, naisip ni Ginang Worrell. Sa huli, inalok ang dalaga ng higaan sa Bow Inn sa Almondsbury para sa gabi. Ipinakita sa kanya ang larawan ng pinya, itinuro niya ito at binanggit ang Pranses na salitang ananas para sa pinya. Ngunit ang salitang ito ay nagmula sa mga tupi ng Brazil. Bagaman may ibang nagsasabing sinabi niya ay nanas na siyang salitang Indones para sa pinya. Sa paggamit ng salitang iyon, tumugon ang asawa ni Ginang Worrell na si Samuel, isang kilalang lasenggo at clerk ng bayan ng Bristol na dapat ipadala sa Bristol ang dalaga at litisin dahil sa paglalaboy at paghingi ng limos. Dahil sa mungkahi ni Ginoong Worrell, pansamantalang ikinulong ang dalagang iyon. Habang siya ay nakakulong, isang marinong Portuges na nagngangalang Manuel Ennis na malawak na naglakbay sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsabing naiintindihan niya ang wikang sinasalita ng dalaga. Si Ennis mismo ay isang ganap na mapanlinlang na tao at sinabi niya sa mga taga-Almondsbury na sinabi raw ng dalaga sa kanya na siya ay nagmula sa isang isla na tinatawag na Java Sus at siya ay dinukot ng mga pirata. Sa huli, nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat at nang makalangoy siya papunta sa Pampang, natagpuan niya ang sarili malapit sa bayan. Dagdag pa, isiniwalat niyang ang dalagang iyon ay prinsesang si Caribou na dating marangya ang buhay, napapaligiran ng magagandang harden at mga aliping laging nakaalalay sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, naging tanyag si Prinsesa Caribou sa Almondsbury at maging sa mas malawak na lugar ng Gloucestershire habang kumakalat ang balita tungkol sa kakaiba niyang kwento. Maganda ang trato sa kanyang mga Ingles, parang isang banyagang dignitaryo. Si Prinsesa Caribou ay pinakain ng masasarap na pagkain, binihisan, binigyan ng komportableng matutuluyan, ipinakuha ang kanyang larawan at maging ang kalapit na lungsod ng Bath ay nagdaos pa ng isang sayawan para sa kanya. Kapalit nito, nagsayaw siya ng kakaibang sayaw pandigma na karaniwan daw sa kanyang mga kababayan. Minsan, nagbigay siya ng halimbawa ng di umano'y masalimuot na wika ng mga taga-Java Sioux. Nakapukaw pa siya ng malaking interes na magluto ng chicken curry mula sa kanyang bayan. Napansin din na kakaiba ang gawin ni Prinsesa, kumakain lang siya ng gulay at tsaa lang iniinom. At isang manunulat noong panahon na iyon ang nagsabi na, magaling siyang mag-eskrima, gumamit ng sariling gawang busog at pananang may husay, kakaibang sumayaw, lumalangoy ng hubad sa lawa mag-isa at nagdarasal sa kanyang Diyos. Allah Ta'ala mula sa tuktok ng puno. Sa kabila nito, may ilan pa ring hindi kumbinsido at umaasang malilin lang siya para lumabas ang katotohanan. Minsan, inihagis sa mesa sa harap niya ang mga perang papel at may ilang nahulog sa sahig. Inasahan nilang titingnan ni Caribou ang halaga ng pera at magpapakita ng interes,
ngunit hindi niya ginawa. Wala siyang pakialam at parang tiningnan lang niya ang mga perang papel bilang walang kwentang piraso ng papel. Isang gwapong binata ang lumapit, gumamit ang pambobola at nagsabing, "Sa tingin ko, ikaw ang pinakamagandang nilalang na nakita ko." Wala siyang ipinakitang reaksyon. Hindi nagtagal, ang kwento ni Prinsesa Caribou ay nabigyan ng opisyal na pag-apruba ng mga eskular. Ilang linggo matapos siyang dumating si Dr. Wilkinson, isang eskolar at polymath mula Bath upang beripikahin ang kanyang kwento. Napansin ni Wilkinson na may mga peklat sa likod ng ulo ang prinsesa na inakala niyang gawa ng isang uri ng katutubong ritual. Ipinakita rin niya ang manual ng mga wika sa mundo at natukoy niyang radyang ang salita ng prinsesa. Siya ay mula sa Sumatra na ngayon ay bahagi ng Indonesia, ngunit dating Dutch East Indies, isang kolonya ng maraming isla sa Timog Silangang Asya na sinakop ng Dutch mula pa noong unang bahagi ng ika-17 siglo. Alam na ngayon ng mga taga Almondsbury kung saan umano galing ang kanilang prinsesa. Maaring nagmukhang pinatunayan ni Dr. Wilkinson ang kwento ng dalaga, ngunit sa totoo lang, mabilis nitong nabunyag ang kanyang masalimuot na panlilinlang. Pagkatapos bisitahin ang bayan at tanungin ang dalaga, hiniling ni Samuel Worrell kay Dr. Wilkinson na ilatala sa mga pambansang pahayagan ang kanyang natuklasan at maglabas ng paalala na bukas sila sa karagdagang impormasyon tungkol sa dalaga. Isinama ang guhit ng dalaga para matulungan ng mga tao na makilala siya. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak dahil makalipas lamang ang ilang linggo, bumalik si Dr. Wilkinson sa Almondsbury upang abisuhan ang mga tagabayan na nakatanggap siya ng impormasyon mula sa ilang mga pinagkukunan na ang babae ay tunay na Ingles at gawa-gawa lamang niya ang buong kwento. Nanggaling ito sa mga taong nakakakilala sa kanya noon, partikular kay Ginang Neil na pinatuloy siya hindi pa katagalan. Sa mga sumunod na araw, napag-alaman na ang wikang kanyang sinasalita ay walang saysay, binubuo ng halo-halong bahagi ng Pranses, Kastila at mga imbentong salita. Samantalang, ang kakaibang mga marka sa ulo ni Mary ay mga peklat pala mula sa isang operasyon na ginawa sa kanya sa ospital ng Poorhouse. Si Ennis, ang Portugis na marinero na nagsabing kaya niyang makipag-usap sa kanya, ay inimbento rin ang mga sinabi niya para sa sarili niyang dahilan. Kaya naman, noong huling bahagi ng tag-init ng 1817, nabunyag ang panlilinlang ni Prinsesa Caribou. Siyempre, ito ay nagbubunsod ng tanong kung sino nga ba talaga si Prinsesa Caribou. Naging malinaw ang katotohanan ilang linggo matapos mabunyag ang panlilinlang niya. Ang prinsesa ay isang babae na si Mary Wilcox na malamang ay ipinanganak sa Witteridge, Devonshire noong 1771. Ayon sa tala ng simbahan, siya ay bininyagan doon noong Nobyembre ng taong yon. Nagkasakit siya ng rheumatic na lagnat nung bata pa siya at sinabi ng kanyang ama na mula noon ay naging hindi matatag ang kanyang pag-iisip o sa kanyang mga salita hindi na siya naging tama ang pag-iisip. Mabilis nalaman ng mga pahayagan ang panlilinlang at isang pahayagan ang naglatala ng sipi. Ang kahangahangang babae na nalilang ang doktor, nalito ang mga matatalino at namangha ang napakaraming tao. Lumalabas na isa palang kasuklam-suklam na impostora, palaboy-laboy at anak ng isang mahirap na taga-bukid. Habang tumatanda si Mary, lumipat siya sa London at naging yaya ng mga anak ng isang mayamang pamilya sa Clapham. Doon, natuwa si Mary sa pagkukwento ng mga mahiwagang kwento sa mga bata at mukhang dito niya naisipang gumawa ng magarbong kwento tungkol sa sarili. Gayunpaman, dumaan din siya sa mahirap na panahon. Ayon sa kwento, nagpakasal siya sa banyagang Ginoo at sumama papuntang Dover, ngunit nawala ito at hindi na nagpakita. Pagkatapos, tumira siya sa workhouse sa kabisera at nagkaanak na namatay noong sanggol pa lang. Pagkatapos nun, naging palaboy siya, iniwan ang London at sumama sa mga gypsy. Pagkatapos ng ilang panahon ng paghingi ng limos sa mga kalye ng Bristol, napadpad siya sa Almondsbury at doon niya sinimulang magpanggap bilang Princess Caribou. Matapos mabunyag ang kanyang panlilinlang, pinili ni Mary na tuluyang lisanin ang Inglaterra, sumakay papuntang Estados Unidos na binayaran ni Ginang Worrell. Isang kwento ang inilatala noong Setyembre 1817 sa Bristol Journal.
na ang kanyang barko ay naligaw ng landas habang tumatawid sa karagatang Atlantiko at siya ay napadpad at napunta sa isla ng St. Helena kung saan di umano'y nakilala niya ang dating emperador ng Pransya at pinuno ng malaking bahagi ng Europa si Napoleon Bonaparte na ipinatapon doon matapos ang kanyang huling pagkatalo sa labanan sa Waterloo noong 1815. Ikinuwento na nahulog ang loob ng dating emperador kay Mary at inalok siya ng kasal, ngunit tumanggi si Mary at ipinagpatuloy ang paglalakbay papuntang Amerika. Gawa-gawa lang ito dahil ang St. Helena ay nasa Timog Atlantiko, libu-libong kilometro ang layo sa rutang dadaanan ng barko ni Mary papuntang Amerika. Pagdating sa Estados Unidos, nanirahan si Mary sa Philadelphia. Doon, nalaman niyang sikat na siya bilang Prinsesa Caribou at hinikayat siya ni Ginoong Sanders, isang lokal na showman na magtanghal sa Washington Hall bilang ang maalamat na babaeng maharlika mula Timog Silangang Asya. Matagal niya itong ginawa, sumasayaw bilang amateur at nagsasalita sa kakaibang wika. Gayunpaman, hindi naging malaking tagumpay ang palabas at habang kumukunti ang mga manonood, nagpasya si Sanders na itigil ito. Nagtagal pa rin siya ng ilang taon sa Amerika, unti-unting nadismaya sa kalikasan ng kasikatan. Sa huli, nagpasya si Mary na lisanin ng Estados Unidos noong 1824. Bumalik siya sa Inglaterra at nanirahan sa Londres. Doon, pinalabas niya ang sarili bilang Prinsesa Caribou sa teatro sa New Bond Street upang ipagpatuloy ang kanyang mga katang-isip na pag-aangkin. Sa panahong iyon, kilala na siya kaya hindi na niya kayang lokohin ng iba. Ang huli niyang pagsubok na dalhin ang palabas sa Pransya at Espanya ay sandali lamang at bumalik na siya sa Britanya pagsapit ng 1828. Pinakasalan niya si Richard Baker. Upang mailayo ang sarili mula sa kanyang unang panahon bilang Prinsesa Caribou, ipinarehistro niya ang Burgess, apelido ng isang pinsan, bilang kanyang apelido sa pagkadalaga noong kasal niya. Ang sumunod na buhay ni Mary ay hindi kapansin-pansin. Sila ni Richard ay nagkaroon ng isang anak na babae na pinangalan ng Mary mula sa kanyang ina at ipinanganak noong 1829. Ginugol niya ang susunod na 3 dekada ng kanyang buhay bilang isang ina at asawa at nagtrabaho rin siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga linta sa pagamutan sa Bristol noong panahong ginagamit pa ang mga parasitikong uod na ito para sa sinasabing benepisyong medikal. Kalaunan, labis siyang nahiya sa kanyang nakaraan at tumatakbo kapag tinutokso siya ng mga batang tagaroon ng salitang Caribou. Si Mary ay namatay sa Bedminster sa timog ng Bristol noong bisperas ng Pasko, 1864 sa edad na 72 ayon sa sinasabing petsa ng kanyang kapanganakan, bagamat may ibang nagsasabing siya ay 75. Inilibing siya sa isang walang markang libingan sa sementeryo sa Hebron Road. Ang anak nilang babae ni Richard ang nagpatuloy sa negosyo ng linta at namuhay mag-isa bilang dalaga hanggang sa namatay siya noong 1900 naraan nang masunog ang bahay ng pamilya. Dahil sa natatanging kwento, si Princess Caribou ay madalas lumalabas sa popular na kultura noon pa. May mga dula tungkol sa kanyang panlilinlang noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo at naging popular na halimbawa ito ng kamangmangan ng mga Europeo sa ilang bahagi ng mundo noong panahon ng Victoria. Muling sumigla nitong mga dekada dahil sa pelikulang Princess Caribou noong 1974 na pinagbidahan ni Phoebe Cates na muling ikinuwento ang mga pangyayari sa Almondsbury noong 1817. Mayroon ding nailatalang makasaysayang nobela na batay sa kanyang kwento habang nitong nakaraang dekada ay muling bumalik si Princess Caribou sa entablado ng London dahil may mga musikal at dula na isinulat at itinanghal tungkol sa kanyang kwento. Kaya patuloy na nakapupukaw ng pag-uusisa ang kwento ni Princess Caribou kahit 2 siglo na mula sa kanyang panlilinlang. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Princess Caribou. Sana ay naging kawili-wili ito para sa inyo. Kung gusto ninyo pa ng mga kwento tungkol sa mga impostor, panlilinlang at mga pekeng maharlika, ipaalam lang ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung gusto ninyong malaman ang mga gamit na ginagamit ko sa aking mga video, maaari ninyong tingnan ang mga link ng aking Amazon store sa description. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para mapanood ninyo agad ang lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako. Siya nga pala, yun lang mula sa akin, kaya makikita-kita tayo ulit sa susunod na book vlog mamayang gabi. Salamat!